Ayun, magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung lingkod Rondy News TV. Itong balita ngayon, trending at usap-usapan sa mundo ng social media. Ito mga kababayan, nag-trending talaga ito dahil itong si Congressman Marco Litano ay nag-file na ng COC o Certificate of Candidacy. Tatakbo ito bilang isang senador ngayong darating na midterm election ngayong 2025 mga kababayan. At isang araw itong si dating Pangulong Duterte ay nagpahayag na ito ng buong suporta sa pagtakbo nitong si Congressman Marco Lita bilang isang senador mga kababayan. Magandang sinyalis yun dahil nga itong si Pangulong Duterte, alam naman natin, hindi naman lingid sa ating kaalaman na marami pa rin talaga ang taga-suporta itong si Tatay Digong mga kababayan. Isa na tayo dyan at itong si Congressman Marco Lita ay number 1 yan sa ating baluta. Ito yung kailangan natin sa Senado. Isang matapang, isang abogado, may paninindigan. Hindi katulad ng ibang mga kumakandidato dyan. Nung nakarang eleksyon, binabatikos itong si Pangulong Marcos. Pero sa ngayon, andyan na sa line-up ni Pangulong Marcos mga kababayan. Yan ang mga politiko na mga balimbing. Walang paninindigan. Basta sa tingin lang nila ay makakatulong sa kanila sa panahon ng eleksyon, talon sila ng talon mga kababayan. Kaya yung mga ganong klaseng mga politiko, wag na nating iboto yan. Iba yung habol lang niya sa ating bansa. Mangungurakot lang yung mga yan. Yun ang wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Eric, no? Ayan na. Congressman Marco Lita. Nagtatagong ako. Nagawin ka na ba ng tago? Hindi ka kita pag may paano tayo doon? Medyo may ilalayo kanilang mga kababayan sa buwan nila. Na yung audio. Kasama niya kayo? Apa. Sir? Sir, wait lang. Oo, may sabihin. Okay na. Okay na, may shot na rin. Mami, nasa likod ako. Okay na. Okay na po. Sir! Mabuhay. Congressman Marco Lita. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang paghahain ko po ng aking kandidatura sa araw na ito bilang isang independent senator ay kahayagan at katibayan ng aking malaon ng paghihiin na maisulong natin ang ganap na pagkakaisa sa ating bansa. Kahit kailan, kahit saan, hindi po natin makakamit
ang tunay, tapat, at mabilis ang paglilingkod sa lahat ng mamamayan kung wala pong pagkakaisa. Pati pagsulong ng ating bansa ay makokompromiso kung walang pagdadamayan at pagtutulungan sa isa't isa. Gusto ko pong balikan natin ang mahuling kaganapan na nangyari sa House of Representatives. Napansin po niyo siguro nang dahil lamang sa aking pagtatanggol sa katarungan, sa katwiran at sa mga sariling tuntunin namin sa House of Representatives, ako po ay inaway ng ilan sa aking mga kasamahan. Nauwi nga ako pati sa paggagawa ng kopya. Ayaw ko po ng awayan, ayaw ko po ng pasiklaban. Ayaw din po ito ng ating mga mamamayan. Maraming salamat. Sir, pandemic of UAP. Sir, tanong ko lang po, in the past few months, you were questioning that Okra entered into between Comelec and Win, and then isa rin po kayo sa nag-ulgat on alleged offshore accounts na allegedly kay Chairman George Erwin Garcia. Ang question ko lang po, Sir, isa sa ngayon kasi it is inevitable that you have filed your COC sa Comelec na meron kayong question. Meron po ba kayong paniniwala sa integrity ng 2025 midterm elections? First of all, dahil po sa aking pagnanais na makapaglingkod sa mataas na level ng ating pamahalaan, ay napilitan po ako na mag-file ng COC kagaya ng ginagawa ko sa araw. At I do not want to fight two battles at the same time. Ang lahat po ng pangyayari ay may kanilang panahon. Yun naman po ang masasabi sa isang yun. Malaya Business Insight, Gerard Navarro. Sir, good morning. Sir, noong 2022, tumakbo po kayo for Senator also, but you withdrew at the last minute. What makes it different this time, sir? Sabihin po, ang aking paniwala ay ganap na po akong nakahanda. Sa dami po ng mga kababayan natin na nananawagan na sana'y makapaglingkod pa po ako sa mas mataas na level ng ating bansa. Kaya gusto ko pong paunlakin o paunlakan ang panawagan na yun na ngayon po ay talagang lumarami at lumalawak sa maraming panig ng ating bansa. One follow-up question. Sir, does that mean to say na we won't expect you withdrawing anytime? Wala na pong atrasan ito. Okay, next question is from Michael Rojas, Radyo Pilipinas. Hi sir, magandang umaga po. Michael Rodas po ng Radyo Pilipinas. Sir, kumusta po yung allegation po ninyo laban po sa mga public officials? Wala po akong allegations sa mga public officials. Ang aking pong kino-question initially ay yung sistema at mga makina na maaaring gamitin sa susunod na eleksyon. Ngunit kagaya ng aking sinabi po, ay hindi po ako pwedeng lumaban ng dalawang battles at the same time. Ang gusto ko po ay makapaglingkod muna, pero nananatili po ako na ganap na pagtitiwala sa magagawa ng Comelec upang pairalin ang isang malinis, ang tapat, at credible na election sa ating bansa. Yung pong pagkasa na yun at paniniwala ay nananatili pa rin sa ating bansa. So sir, yun po sana ako gusto i-follow up question. Kayo ba ay naniniwala sa kabila po ng inyong po mga allegation laban po dito po sa teknolohiya na gagamitin pa ng Comelec? Kayo po ay nag-file ngayon na yung Certificate of Candidacy for Senator. Naniniwala pa rin po ba kayo sa integridad ng Comelec sa darating na halalan? Ang pagpapali ko po ng kandidatura ay katibayan ng aking pagtitiwala sa magagawa ng Comelec na magsagawa tayo ng isang malinis, isang tapat, at mapapanaligan na eleksyon sa ating bansa. Salamat. Ms. Maris Villar from Metro 25. Good morning. Sakaling marami po kayo sa salay, ano po yung mga priority bills na unang-una yung ipapile
bigyan ng emphasis ay yung pong oversight function ng Kongreso. Hindi po lamang importante yung paggawa ng mga magagandang batas. Mas importante po siguro yung pagkagawa ng mga batas ay kailangan po meron magbantay sa pagpapatupad ng mga ito. Sa karanasan ko po, sa House of Representatives, napakarami po ng mga batas na pwede kong isa-isahin sa inyo. Ngunit nagkaroon po ng problema kung ang pag-uusapan ay yung pagpapatupad ng mga ito. Kaya po yun ang dapat na mapalakas sapagkat isa rin pong mahalaga na agapay ng paggagawa ng mga batas. Hindi po maganda makagawa tayo ng napakaraming batas. Ngunit parang ilalagay lang natin sa cabinet. Napakatagal po ng proseso, napaka-magastos ng paggawa ng mga batas. Sa laki po ng panahon na ginugol ko sa House of Representatives, kung minsan po taunan, kung hindi man isang buong termino para ikaw ay magkapagpagawa ng isang batas. Sayang na sayang po kung isang magandang batas ay hindi po may patutupad ng maayos. Kagaya po ng EPIRA. Ano po yung layunin ng EPIRA? Makapagdulot kayo ng isang reliable, secure, and affordable rates of electricity in this country. Nangyari na po ba yung affordable rates of electricity? Ang EPIRA po ay nagawa 23 taonan na kararaan. Ngunit hanggat hindi po nyo na ibababa ang presyo ng kuryente, there will be a continuing violation of that law. Tingnan po nyo local government code, 33 taonan na kararaan. Tingnan po ninyo ang ating mga barangay. How many barangays? Up to 42,000 plus barangays in this country. How many percent are able to stand on their feet? You may not know it, but I will answer my own question. 2%. Kung 98% po ay hindi nakatatayo sa sariling baha, how do you think that the smallest political unit of our society can contribute to the overall development of this country? Kailangan po natin tulungan. Ngunit, hindi po natutupad yung decentralization, yung autonomy yung sinasabi ng batas, sapagkat nasablay nga po ang pagpapatupad dito. Marami po akong may kukwento. Sa sakahan, ano po ang mga batas na magaganda sa sakahan? Meron po isang batas na nagsasabi, there should be a guaranteed price for balay. Meron po ba? Wala po. Kailangan po yung mga makinarya, equipment na inagamit sa pangsakahan, dito na po natin dapat ginagawa. Batas po yun. Hindi po nangyayari. Ang sabi po sa isang batas, there should be a dedicated area for farming. Kahit anong mangyari, huwag yung i-convert ang mga yan. Ano nangyayari? Conversion dito, classification doon, land grab, kahit saan nangyayari. Ang sabi pa ng isang batas, 25% of the total loanable funds of the banks, private and public, should be allotted to farmers and beneficiaries of agrarian reform. Nangyayari po ba? Hindi. Average per year is only 4%. Kaya ganito po tayo. Oversight is an equally important function of Congress that has been forgotten for years. Yun po ang isa sa tututukan natin. Thank you. Yun ang si Congressman Rodante Marcolita, number 1 yan sa ating baluta mga kababayan sa Senado. At nakahabol nga tayo sa last registration ng Kumilik mga kababayan para makabuto tayo. At doon na nga, pipili tayo kung sino man yung gusto nating iluklok dyan sa Senado. Siguro mga kababayan, meron naman siguro tayong mga guide kung sino ba yung dapat nating piliin. Huwag yung mga balingbing Huwag yung nung nakarang eleksyon, magkalaban sila, tapos ngayong eleksyon na ito, magkakampi na naman sila. Mahirap yung mga ganun mga kababayan. Itong si Rodante o Congressman Rodante Marcolita,
nakikita naman natin ito na may paninindigan ito. Kung saan siya dati nakatayo, andoon lang talaga siya. Hindi katulad ni Manny Pacquiao. Naku po, mamaya may video tayo na ilalabas mga kababayan. Talagang mga ano ito, mga balimbing na mga politiko, mga kababayan. Yan ang wag na natin dapat iboto. Yung mga bungribilya, naku po. Ano bang gagawin sa Senado ng mga yan? Wag na natin iboto yung mga yan. Ito si Rodante Marcolita, talagang magaling ito, mga kababayan. Yan ang hanggang dito na lang muna, at sana nga bumaba na yung presyo ng kuryente natin dahil yan yung isa sa mga pangunahing pinagagastusan natin, itong kuryente na ito. Yan ang hanggang dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna ako kay Ma'am Berje Verhedi, Diyos ng Pulilan, Bulacan. Ito si Ma'am Berje, ginagalang naman natin yung kanyang opinion, kasi nga may kanya-kanya naman tayong paniniwala. Ayan ni Ma'am Berje kay Congressman Rodante Marcolita. Baka sakali mga bandang huli, bandang malapit ng eleksyon, baka magbago yung pananaw ni Ma'am Berje Verhedi, Diyos ng Pulilan, Bulacan. Shoutout na rin kay Idisa Borby, yan ang talagang solid Marcolita, solidities yan. Shout out na rin kay Olivia, shout out kay Mario Asuncion, shout out kay Lord Rosalie Malit, matanda na, matapang pa rin. Matapang talaga yan, Lord. si Duterte. Kahit na siguro sa huling antungan ng kanyang buhay yan, talagang matapang yan, Lord. Hindi natin masisisi yan dahil nga talagang yan yung talaga yung kagustuhan niya na maging maayos din yung ating bansa, Yun ang dito lang muna, at once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.